Magkano kayang iniwan na yaman ni Nora Aunor? Yan ang tanong na sasagutin natin sa video na ito. Ngayong iniwan na tayo na nag-iisang superstar at itinuturing na Grand Dame of Philippine Cinema, hindi lang isang makulay na kasaysayan ang iniwan sa atin ni Nora, kundi nag-iwan din siya ng napakalaking yaman. Tara, alamin natin. Si Nora Aunor o Nora Cabaltera Villamor sa totoong buhay ay pinanganak noong May 21, 1953 sa Iriga, Camarines Sur. Sa murang edad, nakitaan na siya ng kakaibang talento sa pagkanta pero hindi naging madali ang lahat. Nagbebenta siya ng tubig sa tren noon. Walang connection sa showbiz at lumaki sa hirap pero lahat ng yon ay nabura noong 1967 nang manalo siya sa tawag ng tanghalan na isang singing competition na sumikat noon sa radyo. Hindi ito yung tawag ng tanghalan ngayon dahil revival na lang ito ngayon. Yung original na tawag ng tanghalan noong 1960s, si Nora Aunor ang nanalo. Yun ang naging turning point. From that moment, hindi na siya tumigil sa pagkanta, sa pag-arte, at sa panalo sa buhay. Hindi lang siya basta artista. Tinagurian din siya ng The Hollywood Reporter bilang the Grand Dame of Philippine Cinema. From singer to serious actress, si Nora ang naging simbolo ng masa. Maliit, kayumanggi, ordinaryo. Pero may extraordinary talent. Nagbida siya sa mga pelikulang Himala, Bona, Tatlong Taong Walang Diyos, minsan Isang Gamo-Gamo at napakarami pang iba. In fact, yung kanyang pelikulang Himala na dinirect ni Ishmael Bernal at Ricky Lee ay itinanghal na Best Asian Film of All Time ng CNN. Take note din, yung director, writer, at lead actress ng pelikulang ito, lahat sila ay national artist na. At kung awards lang ang pag-uusapan, si Nora Aunor din ang may pinakamaraming Best Actress wins sa Metro Manila Film Festival. 10. Napakarami din niyang famas at gawad urian Best Actress Award na talaga namang naging magkakambal na ang parangal ng Best Actress at ang pangalang Nora Aunor. At noong taong 2022, ginawaran siya ng titulong National Artist for Film and Broadcast Art ng gobyerno natin. Ito ang pinakamataas na parangal na maaaring igawad sa isang alagad na sining dito sa ating bansa. Kasagsagan ng kanyang karera sa dekada 70 at 80, si Nora Aunor ang highest paid actress sa buong Pilipinas. Ayon sa mga reports, tumatanggap siya ng talent fee noon na 250,000 pesos kada pelikula. Take note, yan ay noong 1980s pa. Imagine nyo na lang ilang milyon yan ang katumbas ngayon. Dahil kapag in-adjust natin ang inflation ngayon, katumbas na ito ng halos 5 to 10 million pesos kada pelikula. Tandaan, sunod-sunod ang mga pelikula niya noon. Sa isang taon, minsan, umaabot sa mahigit sa 5 ang kanyang nagagawang pelikula. Sa dami ng kanyang proyekto, nakapagpundar si Nora ng maraming bahay, lupa, sasakyan at negosyo noon. Ayon sa isang ulat, umabot sa 800 million pesos ang kanyang estimated net worth noong kasagsagan ng kanyang kasikatan noong 1980s. Adjusted na ito sa current value natin. Subalit, gaya ng maraming artista, dumaan din siya sa financial struggles. Bandang early 2000s, naiulat noon na nalulong sa masamang bisyo ang ating superstar. At dahil dyan, unti-unting naapektuhan ng kanyang finances. Sa huling bahagi ng kanyang buhay, tinatayang nasa 600 million pesos ang kanyang naiwang yaman. May mga bahay siya sa Quezon City, Bicol, at may mga reports din na may mga property siya sa ibang bansa. Ang kanyang anak na si Ian De Leon ang isa sa mga inaasahang magmana ng ilan sa kanyang mga naiwan. Kasamang iba pa niyang anak mula sa kanyang dating asawang si Christopher De Leon. Pumanaw ang superstar na si Nora Aunor dahil sa acute respiratory failure. Ayon sa anak niyang si Ian De Leon, ito ay nangyari matapos siyang maoperahan. Ngunit nagkaroon ng komplikasyon sa paghinga pagkatapos ng operasyon. Ayon kay Ian, sabi niya sa 24 Oras noong April 16, 2025, technically and clinically speaking, the cause of death was acute respiratory failure. She was being operated on and after that, she had a hard time breathing and everything went downhill from there.
Isang matinding lungkot ang bumalot sa buong bansa, lalo na sa napakaraming tagahanga ni Nora dahil hindi lang artista ang nawala, kundi isang institusyon, isang alamat, isang reyna. Si Nora Honor ay hindi lang basta artista, isa siyang alamat na nag-angat ng karaniwang Pilipino. Mula sa pagbebenta ng tubig sa tren hanggang sa paghawak ng pinakamalalaking tropeyo sa industriya. Ang iniwan niyang yaman ay hindi lang sukatan ng pera, kundi ng legacy, talento at pagmamahal ng sambayan ng Pilipino. Rest in power, superstar.